Mahal, tingnan mo ito. Kaya, tukain para akin. Ang sulit naman. Sheffield. Ang sulit naman. 3 araw. Konti lang yan. Hoy, boss. Nagbabayad ako ng 10,000 piso na down payment. Pagkatala ng isang kahon cola sa address na ito. Hatiin sa 3 delivery. Ngayon, 10 kahon muna. Yung address na ginamit namin dati. Mahal, may lagnat ka ba? 100 kahon. 100 kahon? Hindi ko sa bahay yan. Kung hindi ka sa loob, ihagay sa batnahe. Gusto mo naman eh. Noon kasi, sobra akong maarte. At pang hindi ko sa spot nila. Pero pagod ka sa trabaho, okay lang naman mag-inom ng soft drinks, di ba? Mula ngayon, kung gaano man ang gusto mong inumin, bibihin ko para sa'yo. Mahal talaga ako ng asawa ko. Mahal talaga ako ng misis ko. Sinabi pa ng katrabaho ko na mapanghimasok ka, alam ko naman. Mahal mo talaga ako, mahal. Buksan mo, tikman. Kakaalis lang sa ref. Malamig pa yan. Chaiwan, anong oras na? Bakit wala pa ulam? Pagod na pagod ang anak ko pag-uwi. Wala man lang mainit na pagkain. Tamad ka talaga. Nag-iinit pa naman si mama. Sige na, magluto ka na lang kahit anong simple. Pumunta ka sa kusina at magluto. Kahit ano lang. Naku, hindi ko ayaw magluto. Kaso ang mga niluluto ko ay ayaw ninyong kumain, Yufei. Noong nakaraan, nagluto ako ng steamed fish. Sabi mo walang lasa. Si Yufei nga, gusto niya ng mas malakas ang lasa next time. Walang kwenta. Kahit magluto ay hindi mo magagawa ng maayos. Sobrang malas ng anak ko na napangasawa ka niya. Hindi po ko sa iyo kung paano magluto ng red pork stew. Mahal, tingnan mo kung gaano kakamahal ang nanay mo. Alam niya mahilig ka sa red pork stew, kaya tinuturuan niya ako kung paano lutuin. Yung baboy. Pero, Lutz kasi ako eh. Hindi ko talaga matututo. Baka mas magaling kang sumunod sa turo ng nanay mo sa kusina. ano naman ang dating kapag lalaki akong pumasok sa kusina? Sabi ni nanay, kapag natuto ka, kaya mong magluto kahit kailan gusto mo. Mas masarap pa sa labas na kainan. Saka, kapag ikaw ang nagluto, tiyak pupurihin ka ni nanay na mapagmahal na anak. Tama, ang luto ng anak ko ay mas magaling pa sa'yo. Siguradong mas masarap ang luto ng anak ko kaysa sa'yo. CJ, wala kang magluluto. Mahal, hidayin mo, patalasabin kita sa aking lutuin. Hoy, Tianchen. Wan-wan, bumaha sa inupahan ko. Puno ng maruming tubig ang sahig, nabasa na ang mga kasangkapan. Nag-iisa ako dito, natatakot na ako. Ano ang gagawin ko? Mahal. Naman si Tianchen, nag-iisa pang babae. Tulungan natin siya. Kukuha muna ako ng susi. Pero kakagawa lang natin ng pagkain, hindi pa tayo nakakakain. At mayroon akong online na kliyente na kausapin mamaya. Hindi ako basta makakaalis ngayon. Wan-wan, anong halaga ng pagkain ngayon? Yung kliyente mo, hindi mo ba pwedeng i-postpone? Hindi mo ba maaaring ipagpaliban ang kliyente? Halos nalulunod na ako dito. Kung hindi ka darating, maaari akong matulog sa labas. Kawawa naman siya kung tutuusin. Mauna ka na, mahal. Susunod na ako mamaya. Makikipag-usap muna ako sa kliyente, tapos susunod na ako. Ikaw lang mag-isa. Sige na, pumunta ka na. Hinihintay ka ni Kenshin. Tulungan mo siya ha. Magdala ng gamit, makipag-usap sa admin. Huwag siyang hayaang mag-isa. Sige, nauna na ako. Kenshin, nauna na si Yufei. Hindi pa ako makaalis ngayon. Sige na nga. Pasalamat na lang sa asawa mo. Si Alfie, may tubig pa doon. Punasan mo ng maayos, baka mag-amag ang sahig. Magdala ka ng inumin para sa akin.
Nauuhaw na ako. Sige, papi. Pati na. Kumuha ka ng inumin para sa akin. Nauuhaw na ako. Sige. Sige, sandali lang. Punta na. Pagod na ako. Di mo alam, ang sama-sama ng bahay ni Tian hanggang puhod ang tubig. 3 oras akong naglinis para maayos ng iyon. Hindi ba nakatulong si Tian sa iyo? Masakit kasi ang ulo niya. Gusto niyang tumulong. Pero wala na siyang lakas. Babae pa naman siya. Hindi sanay sa ganitong trabaho. Totoo ba? Lagi na siya kayang pinamaayos, hindi sa masira. Ay, nga pala. Kakatawad niya sa akin. Sabi niya, hindi pa matutuyo ang sahig ng bahay niya sa mabilis. Sinayawin kuya, o kalabayo. Sige naman! Isang hawa nga ba sa kong ko? Tumira. At hindi na rin siya magastos. CJ! Tansaan ka! Hawa pa. Taka, hindi ka na magagastos pa. Okay. Tatawagin ko siya ngayon. Inayos ko na ang guest room. Pwede na siyang lumipat agad. Hello. Kuya Xiaofei, ano ba ang daladalhin ko bukas? Wala. Kompleto naman lahat ng gamit dito. Direkta ka na lang pumunta. Susundin kita bukas. Chen! Inayos na namin ang kabinet sa kwarto mo. Ayhang mo na lang doon ang mga damit mo. Kung hindi ka komportable sa gamit naming pangpaligo, dalhin mo na lang ang sarili mo. Wan, choosy ka naman. Ayos lang, susundin ko si Kuya Xiaofei. Uy, Kuya Xiaofei, gusto ka lutuin mong bukas? Miki, ang sarap-sarap kasi ng lutuin mo. Sige na, Kuya Xiaofei, gusto ko bukas ng pansit na luto mo. Masarap talaga. Talaga? CJ, akta bukas, pinupipin para sa'yo. Ako, kita mo si Tendian, ang bata, paglangadan. Hindi ka tulad mo, lagi kang. Nag-aalmusal sa akin. Magalang talaga siya. Ay, pala. Tumawag kanina si Mama. Bukas daw, kailangan mong umuwi sa probinsya para maghandog sa puntod ni Papa. Ha? Nilipan na rin si Tendian bukas. Kung aalis ako at mag-overtime ka bukas, isa, tumawa naman siya, di ba? Ma, sabi niyo, Faith, gusto niyo natin bukas para samahan si Line na yan. Ako na lang papunta sa puntod ni Papa. Okay lang ba? Samahan ng babaeng iyon. Yuffie, nababaliw ka na ba? Hindi ka man lang bibisita sa puntod ng iyong ama. Wala ka na bang respeto sa matatanda? Sinasabi ko sa iyo, kailangan kang umuwi. Yuffie, nababaliw ka na ba? Hindi ka man lang bumibisita sa libingan ng tatay mo. Wala ka na bang respeto sa mga matatanda? Sinasabi ko sa iyo, kailangan kang umuwi. Ne, uwi na ako. Huwag ka nang magalit. Sir Juan, bakit mo pa kailangang banggitin si Tian? Ay, ka naman eh. Galit pa siya ngayon. Ay, hindi ko alam eh. Grabe naman si nanay, sobrang hindi makatuwiran. Bago pa lang si Tiantian sa ating bahay, hindi naman natin siya pwedeng iwan ng mag-isa dito, di ba? Ganyan talaga si nanay. Sobrang lumang isip. Parang bukat maangan na naman kausap. Tingnan mo, yung mensahe ni nanay dati sa akin, ang sama-sama ng sinabi niya. Sinabi niya na inagaw ko raw ang sweldo mo at hindi kita pinauwi sa probinsya. Yung mensahe na sinend sa akin ni Mama, nakakasakit ng damdamin. Sinabi niya akong nagnanakaw ng sweldo mo at hindi ka pinapauwi sa probinsya. Sinabi nga sa'yo. Kakausapin ko siya gagawin. Talagang nasaktan ako eh. Bawat buwan nagpapadala ako ng allowance kay Mama. Ang pala, Nasisiyahan. nagbibigay pa ako ng regalo sa kanya tuwing pistahan. Yung food supplement na ibinigay ko sa kanya noong isang araw. Itinapon niya agad, tapos sinabing gusto ko pa siyang patayin. Yufei, kung hindi ka makakauwi bukas, pupunta ako sa opisina mo at sisiguraduhin kong malalaman ang lahat ng kalimutan mo na kung saan ka nanggaling. Mama, huwag kang magsalita ng ganyan. Ayaw ko ng wanid. Kung hindi ka uwi, gagawa talaga ako ng eksena.
Mahal, masyadong marami kang iniinom na coke. Nag-aalala na ako, namatay kasi si Papa noon dahil sa kidney failure. Ayos lang ako, malusog naman. Hindi ako naninigarilyo o umiinom ng alak. Soft drinks lang naman, hindi yan malaking bagay. Eh, maas na ang blood sugar mo. Hindi ko diyan. Bukas, samahan mo ako sa ospital para mapacheck ang kidney at blood sugar mo. Okay. Sayang lang pera. Masarap kaya ang coke. Sagot pa kisawi na lang. Sige na nga. Pero kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa akin ha. May buy 2 get 1 promo ang coke sa supermarket sa baba. Ibihin ko na para sa iyo ng 20 kahon. Totoo. Mahal, napakaganda mo talaga. Ikaw talaga ang nakikinig sa akin. Hello. CLFG, kailan ka ba hihiwalay kay Jayang Juan? Sobrang tagal na ako maghihintay. Nangako ka sa akin, di ba? Kapag na-transfer na sa iyo ang bahay, pakasalan mo na ako. Huwag kang mag-alala. Malapit na, malapit na. Pabait man sa akin ang asawa ko ngayon. Iniisip ko pa kung paano. Hindi ako makakapaghintay ng matagal. Buntis na ako, Yuffie. Kailangan mo hiwalayan si Jayang Juan ngayon din. Kung magtataksil ka sa akin, sasabihin ko sa boss mo at sa nanay mo ang lahat. Ipapaalam ko sa lahat kung anong klaseng lalaki ka. Tiyan, huwag bang mag-init ng ulo. Isipin ko lang ba ano kausapin ka niya. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Chen. Isipan ko kung paano po sa akin sa negosyo. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Chen. 2 buwan ka lang nakakilala kay Yuffie. Buntis ka na agad. Hindi ba masyadong mabilis? Jayang Juan, huwag kang makialam. Anak ni Yuffie ito. Yuffie, 3 araw lang ang ibigay ko sa'yo. Matigosyo ka na, paksalan mo ako. Kung hindi, unahan kita sa trabaho at ayusin kita para tumil ka. Sige, subukan mo. Mahal ko. Kailangan mo akong bulman. Hindi ko mawawala ang trabaho ko. Tipin, malaman ni nanay ang tungkol dito. Ako na ang mag-iisip ng paraan para sa'yo. Nagtatapos ka sa kanya, hindi mo ba naisip na mayroon kang asawa? Pala, at ako pa malamang hinanay, kayan ka pa natakot. Na nagtatampisaw ka sa kanya, parang walang problema, no? Mahal ko. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Nagbigay-bigyan, hindi ba yun? Siya ang sa akin ba? Nagulo lang ako sandali. Nawala ang isip ko saglit, pero ikaw pa rin ang mahal ko. Mahal ko, maniwala ka sa akin. Isang sandali lang nawala ang isip ko, mahal pa rin kita ng gusto, mahal. Maniwala ka sa akin. Isang sandali lang nawala ang isip mo. Yuffie. Sabihin mo sa iyong konsyensya, gaano katagal ang isang sandali na iyon? Buntis na nga ang babae. Minsan lang talaga kami, siya ang nag-drop sa akin. Nainuman ako kasama ang boss ko. Amutis na ako. Gusto ko sana itong ayusin ng tahimik. Hindi ko alam mabubuntis siya agad. Dumating pa siya rito. Mahal. Pasensya na, tulungan mo ako. Tulungan kita. Itago ka sa nanay mo. Sa nanay mo. Pigilan si Tian-chan. Tapos ano? Magpapatuloy ka sa pagiging mabuting empleyado, mabuting anak. Tapos dapat lang nga ako ang maging tanga na nagbubulag-bulagan. Yuffie. Nang ipagkanulo mo ako, doon na nagsimula ang lahat. Hindi na ito malulutas ng simpleng pabor lang. Pirmahan mo na, hihiwalay na tayo. Ang bahay na ito ay sa akin bago pa kami kasal. Wala kang kinalaman dito. Bibigyan kita ng 50,000 mula sa ipon natin bilang kabayaran sa 2 taon mo. Makakarinig ko sa mito. At ang allowance ni nanay bawat buwan, ako rin ang nagbibigay noon. Ikaw ang nagbibigay. Halika, tingnan mo ito. Sino ba ang nagpapadala ng 3,000 piso bawat buwan kay nanay? Uliwa bawat buwan, ang libo sa taon. Tapos ang gastos mo sa soft drinks, mahigit 10,000 sa isang taon. Pera ko rin lahat iyon. Ang tinatawag mong gawaing bahay, pagwawalis at paghugas ng plato lang naman iyon. Ang bahay na ito, binayaran ko ng buo bago kami kasal. Pati na ang renovation, ako ang naggastos. Ano pa ang naibigay mo? Bukod sa marriage certificate, ano pa ang nagawa mo? Dapat hakim sa akin ng bahay, kalahati. Kung hindi, iusap ko ito sa korte. Pinagpakita sa pangalan niya.
Kung hindi maghahabla ako sa korte, ihabla kita sa pangangalo niya. Ihabla kita sa pangangalo sa akin. Sige, maghabla ka nga. Dalhin mo ang recording at video na yan sa harap ng hukom. Ipakita sa lahat kung paano mo willing pa rin pagawag sa kanya. Ang iyo pipalhan ko yung kaita. Masisira ang pangalan mo at wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Yuffie, Kukunin natin ang pera ni Chayang Wan tapos magtataas tayo sa ibang bansa. Iiwan natin ang pera at walang asawa. Kailan mo ito na-record? Becky yan. Ginawa mo lang yan? Beck, gusto mo bang ulitin ko para marinig mo ulit? Yuffie, akala mo ba talaga wala akong alam? Mahal ko, ako. Alam ko, nagkamali ako. Nakulong lang ako sandali. Nagbibiro lang kami ni Tentian. Huwag kang mag-ala. Blackmate, umayatan na. Nagbibiro lang kayo. Sige, ikaw nga bilang iyo. Hindi na ako makikialam pa. Nagtatampo lang. Magpupusa niya kung pinakabalahin. Alam lang ang kamay ko. Ikaw, ano ko lang luwan? Mag-asawa tayo noon. Tutulungan kita sa huling pagkakataon. May paraan naman ako. Tanong lang namin kung may kas ka loob. Si Tian, pera lang naman talaga ang gusto niya. Tawagan mo siya mag-alok ng pera. Makikipag-usap tayo sa kanya ng maayos. Sabihin, ialaglag na niya ang bata. Tapos na, wala nang makikipag-unahan tayo sa isa. Pero, hindi pa masama yun? Paano kung hindi siya pumayag? Paano kung magdemanda siya ng napakalaking halaga? Huwag kang mag-alala. Huwag po lang isa. Tumumba ka na. Dalawa ko ang mahamid din siya kung maano kayo nag-angumangkam. Ng mga ari-arian ko. Inalantar ko ang lahat. Mahirapan din siya pagdating ng panahon. Becky, natatakot ako. Huwag kang matakot, tumawagan na agad. Sabihin mo nga pagkasunduan na natin. Bibigyan natin siya ng 100,000 piso. Huwag matakot, tumawag ka na. Sabihin mo na pagkasunduan na natin, bibigyan siya ng 10,000 piso. Hoy, Tianchen. Bibigyan kita ng pera. Ipalaglag na lang ang bata. Sige, 10,000. Iniisahan niya maaari kulang. Kung hindi pa sa mga police, sasabihin kung kinakasan mo ako. Tianchen, ibibigay namin sa iyo ang 10,000. Pero kailangan mong pumirma ng kasulatan na hindi ka na makikialam pa kay Yuffie. Bakit ako pipirma ng kasulatan? Yuffie ang ama ng bata. Responsibilidad niya kaming buhayin ng anak namin. Hindi 10,000 ang gusto ko. Kalahati ng bahay na ito ang gusto ko. Tianchen. Wala kaming anak. Glory pa. Matatanggi mo bang hindi mo ako nahawakan? Yuffie, hayop ka. Kung mamatay man ako ngayon, kasama ko kayong dalawa. Sasabihin mo hindi mo ako nahawakan? Yuffie, bastos kang tao. Babaguhin ko ang buhay mo ngayon. Tian, tigilan mo na ako. Ikaw mismo ang lumigaw sa akin noon. At ngayon naningigil ka pa sa akin. Ano ba talaga gusto mo? Ano gusto ko? Gusto kong sirain ang pangalan mo. Gusto kong malaman ng lahat kung gaano kakahayop. Huwag kang gagawa niyan, Tian. Kung sisirain mo ako, papatayin kita. Huwag ka maging paulo. Tianchen, kung itutuloy mong ilik ang mga chat natin, ikaw, mag-areglo na lang tayo. Bibigyan kita ng 105,000 at burahin mo lahat ng ebidensya. At huwag ka na makapag-ugnayan pa kay Yuffie. Hindi sa patas ng 3,000. Ako hindi ko ako nakapapa. At gusto ko cash. Ibigay mo na ngayon din. Huwag kang makarap. Lakaw niyo. Wala kang pera. Si Chayang Wan naman ay may pera. Mayaman siya. 20,000 ay wala lang sa kanya. Wala kang kapantay si Chayang Wan at mayaman ka pa, hindi mo papansinin ang 200,000. Chayang Wan, kung hindi mo ako bibigyan ng pera, ipapost ko sa internet na niloloko ng asawa mo. Malaman ng lahat na kawawa ka. Tianchen, akala mo ba matatakot ako? Nirecord ko na noon pa. Ang lahat ng usapan mo at ni Yuffie. Kasama na kung paano mo balakunin ang ari-arian ko. At kung paano mo balak patayin ako. Kung maglakas loob kang mag-post niyan. Pag-awa ko na pulis at ipa-aresto ka nila. Yuffie, ayan ka na rin sumagot. May mga loan shark na pumunta dito sa bahay. Sabi may utang ka sa kanila na 500,000. Kung hindi ako magbabayad, babalagbagin nila ang mga binti ko. Gawa ka naman ng paraan. May kubang kuy. Kailan pa ako nagutang sa loan shark?
Hindi kita niloloko. May dalang resibo sila na may pirma mo. Dala nila ang promissory note mo. May pirma mo pa doon. Yuffie, nagsugal ka ba? Bakit ka ganyan kawalang isip, Yuffie? Yuffie. Diba ako naman to? May ito ba wala? Hindi ako nabutang sa loan shark. Gawa yan ni Tianchen. Dati pa niyang hinihingi sa akin na umutang para sa kanya, hindi ko ginawa. Sabi niya para sa negosyo daw. Sila kayo yun. Yan ba yung ako ba? Jayang Wan, tulungan mo na si Yuffie. May pera ka naman. Bayaran mo muna. Baka patayin pa nila ako. Nay, bakit naman kailangan kong tulungan si Yuffie? Nag-uusap pa kami tungkol sa diborsyo. Wala na akong pakialam sa kanya. Sinabihan ko na siya noon na iwasan si TNTN. Siya pa ang ayaw makinig. Mahal, tubi ako. Hindi na ito maulit pang ako. Noon mo ko yun, sige. Mahal, nagkamay ako. Hindi na ako gagawa niya. Tulungan mo naman ako ngayon. Hindi na ako iinom ng cola. Hindi na ko fitanhin, na. Mahal, tutulungan mo na ba talaga ako? Mama, pero naman lang gusto ng mga loan shark ngayon, di ba? Sabihin mo sa kanila, payagang parusahan si Yuffie tapos tayo na. Walang hiya ka. Biyanan mo ako at gusto mo akong ipahama. Mahal, huwag kang mag-init ng ulo. Tatanong pa ito mama. Ang aking ina, hindi mo siya dapat gawin ng ganyan. Mama, paano mo ba ako trinato noon? Tinakawin mo akong tuman na asawa. Sinasabi mo hindi ako bagay kay Yuffie at ang pera ng pamilya ko ay kinurot-kurot lang. Tapos na yung ano? Ngayong may utang na si Yuffie sa loan shark. Ako pa ang kinipigilan mo. Sa tingin mo, tutulungan ba kita? Ngayon, si Yuffie ay may utang sa mga loan shark. Hindi ka naghahanap ng solusyon, dito ka pa lang dito nagpupumilit sa akin. Akala mo tutulungan kita? Ma'am, totoo ba ang sinabi mo? Totoo naman. Bayaran kita basta aralin mo siya. Ako ang bahala kung may mangyari. Yuffie, pigilan mo ang asawa mo. Baliw siya. Gusto niya akong patayin. Hindi ninyo ako pwedeng babugin. Babalik ko ang pera, promise. Bigyan ninyo ako ng kaunting oras pa. Huli na, Yuffie. Hindi ko lang pag-break mo ining. Pingitan sa ako'y puligas na. Inuwi mo ng dahan-dahan. Pagkatapos maubos, ang utang mo, ikaw na ang bahala mag-ayos. Mahal, bawasan mo na ang pag-inom ng cola. Isang kahon ng cola araw-araw nitong mga nakaraang araw. Tingnan mo ang iyong blood pressure. 180 over. Sabi, sigura. Sa results mo kahapon, ang cholesterol mo 3 beses na ang normal na level. Ang kidney mo may malubhang problema na rin. Kung ganito ka pa rin, bago pa man matapos ang 1 buwan, magiging katulad ka ng tatay mo. Tama na tayo sa kidney failure. Wala na akong iwakan sa loan sharks. Hindi rin ako makakawain. Anong sisipa ng buhay ko? Ayan ka naman na skip mo. Yuffie. Nagsisisi ka na ba? Tulungan mo ako. Tulungan mo na ako. Ayoko mamatay. Tutulungan kita pero may kondisyon. Isulat mo lahat ng ginawa mo at ni TNTN laban sa akin. Pirmahan mo at lagyan ng thumbmark. Samang ano yung kapitangan. Kakabit mo fair. No. May ako kung saan maanaw ako sa akin. Susulat ako.
Ako at si Tayan Tien. Nagkasinana kami noong nasa China kami alas 10 street. Talaga. Ako at si Tayan Tien. Nung huli. At ang pera niya. Sinabi sa akin ni Tayan Tien. Mga saan makitapakan. Sabi nga, nagkakuha ng pera. Tadyawan. At gawing mukhang nagpakamatay siya. O ilagdasan ay utokin. Nitayan-tiyan na hiramin ko. Sige, kaya napunta sa akin. Ginamit niya ang pangalan ko para pumirma. Sige, tutulong na ako sa iyo ngayon. Pero... Hoy, gusto kong mag-ulat sa polis. Ano pong nangyayari doon? Kontrolado na namin ang sitwasyon. Si Yuffie ay nahuli ko dahil sa pagkatangkang pagpatay at estafa. Pati na rin sa sugal. Pero kailangan niya ng katluwikan. Si Yuffie ay nahuli dahil sa attempted murder, panluloko, At pagsusugal? nasa aking kontrol na siya. Pero kailangan niya ng emergency na lunas ngayon. Si TNTN ay kasabwat niya at nakataganan pa. Mayroon akong pahayag, recording, at video ni Yuffie. Pati na rin ang ebidensya ng utang sa loan shark. Sige, pupunta na kami ngayon. Niloko mo ako. Bakit mo tinawagan ng polis? Yuffie. Nanglokohin mo ako ni TNTN. Dapat alam na ninyo na darating ang araw na ito. Nakakangutang mo sa akin. At sa lipunan. Panahon na para bayaran. Hindi ko sinadya. Na! Teka! Pinikita ko yung yan. Sabihin mo na lang yan sa pulis. Mahal ko. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Ayaw ko mapunta sa kulungan. Mahal kita. Alagaan kita habang buhay. Gusto ko lang tayong mabuhay na maayos. Yuffie, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo noon? Kung pinakinggan mo sana ako, pinakahalagahan mo ang ating kasal at iniwasan ang Kola at si Tian-Tian. Iniwasan si Tian-Chen. Siguro, hindi tayo makakarating dito. Nakatulan ako ng habang buhay ng pagkabilanggo. Nahuli rin si Kian-Chen. At ang tungkol sa utang ng nanay. Alam ko na. Sinabi na ng abogado ko sa akin. Nagsisisi na ako. Ako, hindi ko dapat nagkusaparan din yan. Hindi ko dapat dinaan ako dinungayarin mo. Ang secret lang sana ang sinabi mo noon. At nabuhay ng maayos. Naiba na sana ang lahat ngayon, di ba? Wala nang kung sana. Yuffie, ikaw mismo ang pumili nito. Lagi mong sinasabi na ang tubig lang ay para sa mga mahihirap. Pero hindi mo alam na ang mga simpleng bagay. Kung ngayon ang biyakabal ka. Huwag sa koyo. At nagpulkan ka kayo. Sabataan ko sa mukha. Nakakaawa talaga. Pero ang taong nakakaawa ay may sariling kasalanan din. Yuffie, alam mo naman kung paano ako trinato ng nanay mo. Wala na akong pakialam sa kanya. Tapos na ang lahat. Wala na akong galit. Kailangan pa rin nating magpatuloy. Nawa ang lahat ng mabuting tao ay malayo sa pagtataksil at sakit. Huwag matakot mahabulin ang sariling kaligayahan.
Nay. Okay na ako dito. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Bibisita ako sa inyo makalipas ng ilang panahon. Ang ganda. Mama, kumusta ka na? Magbabakasyon na ako bukas na buwan. Gusto kitang bisitahin. Sige, anak. Okay naman dito sa bahay. Handa na ang mga paboritong ulam mo. Hinihintay ka na lang namin. Mahal kita, Mama. Mahal ka rin ng mama mo, anak. Tandaan mo lagi. Sa buhay, laging may mga pagsubok at kahirapan. Pero huwag manipiyaan talunin tayo ngayon. Kahit anong mangyari, manatiling tapat sa iyong sarili. Saka ka lang tunay na babangon at magiging mas malakas. Naiintindihan ko na, Mama. Gusto ko ring maging malakas at matapang tulad mo. Mahal ka ng mama mo, anak. Kahit kailan. Nandito lang ang mama mo para sa iyo.